Can he maintain this pace right up the front? Left hook, twice in a row! Pace right up the front. And Gabby is down on the canvas. What a knockdown, and it doesn't look like Gabby's going to get up. Matapos ang unang pagdepensa ni Virgil Vitor sa kanyang WBC Asian Silver Super Featherweight title, ay nagkaroon ulit ito ng pagkakataon para sa panibagong title fight. Ang WBC Asian Silver Super Featherweight title na gaganapin sa bansang Thailand kontra sa isang veteranong Thai fighter na si Champi Phayum. Si Champi Phayum ay lumalaban hindi lamang sa loob ng Thailand, kundi sa iba't ibang bansa din sa Asia, at isang beses sa US. Mayroon itong mataas na record na 23 win 6 loss at 2 draw. At si Virgil Vitor naman na ay may record na 20 win, 14 via knockout, at 2 losses. Isang panibagong pagsubok ito para kay Virgil Vitor, sapagkat hindi basta-basta ang kanyang makakasagupa. 130 pound limit yesterday at the weigh-ins, so it's the Philippines taking on Thailand, a familiar affair in the sweet science in boxing. Sa mga unang minuto ng round 1, nag-uumpisa pa lamang magsukatan ng kakayanan ng bawat isa. Virgil Vitor, 22 fights in his record, 20 victories and only 2 defeats. Virgil is also the WBO Oriental champion as well. Unang nakapagpatama si Champi ng kanan kay Virgil. Like this is going to be another chess match now that we nais namang bumawi ni Virgil. Davronbek from Uzbekistan and Abdul from Tanzania. Abdul winning the vacant WBA Asia light heavyweight title. Isang kanan ulit ang naipatama ni Champi. Samantalang, matiyag ang nag-aabang lamang si Virgil. Nakapagpatama si Virgil ng isang 1-2 combination at isa pang counter left hook. Isang sabayang tira sa ulo at katawan. Sa tuwing nagbibigay patama si Champi, ay pilit naman itong binabalik ni Virgil. Katawan ang madalas puntiryahin ni Champi. Tuluyang nakalamang si Champi nang magpapawala ito ng isang quick left hook na agad na tumama sa mukha ni Virgil. Bahagyang na-outbalance ito, at kamuntikan ng tumamba. Mabuti na lang at kinaya nito ang suntok ni Champi. Gusto nang tapusin ni Champi ang laban, kaya naman nagsigawa ito ng mga follow-up punch. Fighter, but I think he's just about recovered, lands his own right hand and puts Champi off balance too momentarily. Right hand from Virgil again. Clubbing left hook there from Champi is both these two are very evenly matched. This is going to be a great fight. May tinuturo si Champi sa baba. Tila ba gusto nitong i-provoke si Virgil. Folks, don't blink. Champi, right hand lands for the Thai fighter. Virgil with the jab. 10 seconds to go in round number 1. Opening round. Virgil already showing signs of bruising on his left eye, and that's the end of round 1.
Pagpasok ng round 2, ay bahagyang bumilis ang galaw ni Virgel. Okay, here we go, round 2. So round 1 was a really hotly contested matchup between the two fighters. Let's see if they can carry that into round number 2. Bahagyang naging agresibo ito. Both these two just bobbing and weaving. Right hand there from Vitor. Uppercut to Ngunit the madalas pa rin head into the makascore ng body body and back shot to si the head Champy. again from Overhand Champy. naman ang mga tira ni Virgel. At sinabayan din ito ni Champy. Right hand there from Champy. Looks like he tried to catch Virgil with the left hook as well as he rallied forward, but just pulled it back. Sa pagkakataong ito ay nagbibitaw na rin ng overhand si Champy. Again between these two fighters in the square circle. Jab there from Champy and a right hand too. Single shots being landed very effectively by the Thai fighter. Virgil just ducking down. The referee break of the action, get a breather there, trying to re-strategize here. Virgil early on in round number 2. Oh, good left hook there from Virgil who caught it. Dahil sa left hook na naipatama ni Virgel. Good shots to the body and tripling up with the left hook and rallying with the uppercut as well. Going back to the left hook here. Bahagyang nawala sa momentum si Champy. At dito nga ay, nakapagpatama na si Virgel ng ilang mga kombinasyon. Hanggang sa napayakap na ito kay Virgel. Going back to the left hook here, Virgil turning the screws in round 2. Can he maintain this pace right up the front, left hook, twice in a row. Can he maintain this pace right up the front? Left hook, twice in a row. Hanggang sa isang left hook ang pinakawalan ni Virgel. At ito ay sumapol sa panga ni Champy. Agad na bumagsak si Champy. Banilangan agad ito ng referee. Subalit nang mapansin ng referee na wala ng malay si Champy, ay hindi na nito tinapos ang bilang nito. Agad na itong tumawag ng tulong upang i-first aid si Champy. Agad na umakyat ang medic. Ngunit talagang wala ng malay si Champy. Kaya naman nangailangan na ng stretcher upang ilabas ito sa venue. Nakuha ni Virgel ang WBC Asian Silver. Dahil sa brutal na pagkapanalo nito, nabigyan si Vitor ng pagkakataon upang lumaban sa unang beses sa bansang Japan. Magandang opportunity ito para kay Vitor. At ang makakatapat niya dito ay ang baguhang fighter na si Toshihiro Suzuki na may ring record na 3 win at 0 losses. Sa pag-umpisa pa lang ng laban, ay kita kagad ang malaking advantage ni Virgel kay Suzuki. Magmula sa head movement, body rhythm, at mga footwork nito. Kung oobserbahan mong mabuti, bagito pa talaga ang Hapon kung ikukumpara kay Virgel. Sa round 5, napabagsak ni Virgel si Suzuki gamit ang signature 1-2 combination nito. Kaya naman pagsapit ng round 12 ay nakakapagtaka na si Suzuki pa ang dineklarang panalo sa laban. Masakit isipin, bagamat may bagsik ang ating pambato, ay pinakain lamang ito sa kartada ng Hapon. Gamit ang maruming estilo, maaari mong panoorin sa ibang channel ang full fight ni Virgel at Suzuki at ikaw na mismo ang humusga. Bagamat batid ng mga kababayan ni Virgel ang pandarayang ginawa sa kanya, ay humingi pera ng paumanhin si Virgel sa kanyang mga taga-suporta. Sapagkat, hindi niya nagawang ma-knockout si Suzuki. Nangako ito na paghuhusayan pa ang mga susunod na laban. Ano po ang payo na maibibigay mo sa ating kababayan? Handa na kaya ito para sa isang US debut? O di kaya, sa mga Mexican fighter muna? Kung nagustuhan mo naman ang ating video, ay baka pwede ka naman mag-like at subscribe. Makakatulong ito para sa ating maliit na channel. Maraming salamat po.